Galit po ako. Tanda na po ni Tatay Digong. Hindi niya po to deserve. Mataas ang emosyon ng ilang Pilipino matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte pagkalapag niya ng Pilipinas mula Hong Kong ngayong Martes, March 11. By virtue of the warrant of arrest. Kasunod ito ng paghahain ng International Criminal Court o ICC ng arrest warrant sa pamamagitan ng Interpol laban sa umano'y crimes against humanity ng dating Pangulo. Para kay Senator Bongo, prioridad nila ang kalusugan ni Duterte kasunod ng pag-aresto. Marami po siyang sakit. Mag-80 years old na po yung matanda. Sa mga kababayan ko, ang hinahon muna kayo, siguraduhin muna natin na ligtas at maayos ang kalusugan ni dating Pangulong Duterte. Pero ang ilang taga-suporta ni Duterte hindi na nagpapigil at nagpakita ng pagsuporta sa Ninoy Aquino International Airport kung saan lumapag ang dating Pangulo. Nalungkot ako. Madami naman siyang nagawang mabuti para sa atin. Tapos ganito yung mangyayari. May mga sumugod pa sa Villamor Air Base kung saan inulat ang pagdala roon sa dating Pangulo. Ang pamilya ng mga biktima ng madugong war on drugs ni Duterte napaiyak din, pero dahil sa tuwa, anila, sa wakas ay simula na ito ng kanilang pagkamit sa hustisya na matagal na nilang hiling. Natutuwa po ako dahil nagkaroon ng yung papapatay ni Duterte sa anak ko. Kung si Senator Bongo, hiniling na huminahon ng mga taga-suporta ni Duterte, ang isa pang kilalang kaalyado ng mga Duterte na si dating spokesperson Harry Roque, hinikayat ang mga Pilipino na tumungo ng EDSA para tutulan ang pag-aresto. Mga kaibigan, lahat ng mga hindi lang nagmamahal kay Presidente Duterte, lahat na nagbibigay importansya sa soberenya at jurisdiksyon at pagiging malaya ng Pilipinas, kinakailangan po manindigan na tayo. Magtungo na po tayo ngayon sa EDSA. Naniniwala naman ang anak ni Duterte na si Davao City Mayor Baste Duterte na political maneuver ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-aresto sa kanyang ama. Tinawag pang unlawful ng dating tagapagsalita ni Duterte na si Salvador Panelo ang pag-aresto sa dating Pangulo. Nagpahayag din ng pagkaawa ang presidential sister na si Senator Amy Marcos kay Duterte kaugnay ng pag-aresto. Para naman kay Senator Risa Ontiveros, dumating na ang araw na pinakihintay ng pamilya ng mga biktima ng madugong tokhang ni Duterte. Umaasa siyang haharapin ni Duterte ang kaso sa ICC. Kinihayag din ng mga kilalang kritiko ni Duterte na sina dating Senador Laila de Lima at Antonio Trillanes ang kanilang sentimiento kaugnay ng pag-aresto. Ibinahagi naman ng isa pang anak ni Duterte na si Kitty Duterte ang sitwasyon ng kanyang ama habang nasa kustodiya ng otoridad. Anya, pinagkakaitan ng kinakailangang atensyong medikal ang kanyang ama. Patuloy pang inaantabayanan ang development sa pagharap ni dating Pangulong Duterte sa kaso na nag-ugat sa kanyang madugong war on drugs. Para sa iba pang update kaugnay nito, sundan ang social media pages ng News 5.